Walang taong makakalutas sa kahirapan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po pala si Norabi Mercader ng Northern Samar. Ngayon po ay papaliwanag ko sa inyo ang dahilan kung bakit ang kahirapan ay hindi kaya lutasin ng kahit sino mang tao. Ang dahilan kung bakit ang kahirapan ay palala ng palala. Alam po ninyo, ang kahirapan ay pangunahing problema ng lipunan ng Pilipinas. Nang dahil po sa kahirapan, maraming tao ang gumagawa ng kasamahan para lang makaahon sa kanilang pang-araw-araw ng nabuhay. Ang iba dyan ay kumakapit sa patalim para lang makaahon sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang iba dyan ay tumitigil sa pag-aaral. Ang iba nga dyan ay nagtatrabaho agad sa iba't ibang gawain kahit hindi na sasapat o hustong gulang. Nang dahil po sa kahirapan, maraming pamilya ang nagkawatak-watak, ang nagkakahiwalay. Marami pong pamilya ang nagkaroon ng magulong buhay ng dahil sa kahirapan. Alam po nyo ang dahilan kung bakit ang kahirapan ay hindi kaya lutasin ng kahit sino mang tao dito sa mundo, lalong-lalo sa Pilipinas. Kahit paano gaano pa siya ka-impluwensya o kayaman, ay hindi niya kaya lutasin ang kahirapan, sapagkat ang kahirapan po ay tinakda na sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang dahilan po kung bakit ang kahirapan ay hindi kaya lutasin ng sinuman, sapagkat ang Diyos mismo ang nagtakda. Inilagay ng Diyos ang kahirapan para magkaroon ng balanse, magkaroon po ng balance of living. Dahil kung lahat ng tao ay mayayaman, sino pa kaya ang magtatrabaho sa pamahalaan? Sino pa ang magtitinda sa palengke kung lahat ay mayayaman? Sino pang magiging teacher, ang magiging nurse? O sino pang ang papunta sa mga karagatan para manghuli ng isda kung lahat ay mayayaman? Kung lahat po ay mayaman, mawalan po tayo ng balanse. Kung magkakaroon tayo ng imbalance, ay mas lalo magiging magulo ang mundo kung lahat po ay mayaman. Kaya po inilagay ng Diyos ang kahirapan para po ang bawat isa sa atin ay matutugtungayo sa ating sariling pa na hindi umaasa sa ating kapwa. Inilagay po ng Diyos ang kahirapan para po magkaroon ng balance. Nandito ang mayaman, nandito ang mahirap. Dahil kung lahat ay mayayaman, mas lalong gulo, mas malaking gulo ang ating mararanasan dito sa mundo, lalong-lalo sa Pilipinas. Ang kahirapan po dito sa Pilipinas ay parte na po ng buhay ng bawat isa sa atin. Ay parte na po ng kultura ng bawat Pilipino. Sapagkat ang kahirapan po ay parte na ng kasaysayan ng sangkatauhan. Kung ang Diyos ang naglagay ng kahirapan, Diyos lang din ang makakalutas sa kahirapan. Dahil ang Diyos lang ang nakakaalam ng solusyon ng kahirapan. Kung Diyos ang naglagay ng kahirapan, hindi solusyon ang karunungan ng tao para lutasin ang kahirapan. Kung sino mang tao ang ating naririnig o nakikita sa telebisyon o sa mga teledyaryo o sa mga dyaryo na nagsasabing kaya niya lutasin ang kahirapan, malaking kasinungalingan po yan. Naniniwala po ako na hindi kaya ng sinuman, kahit gaano pa siya kayaman o ka-impluwensya, kahit pa siya gaano katalino, hindi niya kaya lutasin ang kahirapan, sapagkat Diyos ang nagtakda ng kahirapan, Diyos din ang lulutas ng kahirapan. Naniniwala po ako, kahit ang lahat ng matatalinong tao dito sa Pilipinas ay magtulong-tulong sa paglutas ng kahirapan, kahit saan pa sila nagtapos na universidad, kahit ang profesyon pa kanilang natapos, o kahit ilang degree pa ang kanilang natapos, kahit pa sila magtulong-tulong sa paglutas ng kahirapan, hindi po nila kaya lutasin ang kahirapan. Sapagkat Diyos ang nagtakda ng kahirapan, Diyos din ang makakalutas ng kahirapan. Isipin po ninyo, kung lahat po ay mayayaman, sino pa ang maglilinis ng comfort rooms ng paralan, comfort rooms ng ating city halls, kung lahat ay mayayaman? Sino pa ang magtitinda sa palengke kung lahat ay mayayaman? Sino pang magiging empleyado ng pamahalaan kung lahat ay mayayaman? Ibig sabihin, kung lahat po ay mayayaman, mas malaking gulo ang ating mararanasan dito sa buong mundo, lalong-lalo na sa Pilipinas. Kaya ang sino mang nangangarap na lahat ay maging mayaman, maling isipan po yan. Nagkakamali po kayo. Pangit po kung lahat ay mayaman. Kaya nga, ginawa ng Diyos ang mahihirap para po magkaroon ng balance. Nandito ang mayaman, nandito ang mahirap,
para ang bawat isa ay magkaroon ng ugnayan. Para ang mayaman, kailanganin niya ang mga mahihirap para tulungan siya. At itong mahihirap naman, kailanganin niya yung mayaman para matulungan sila. Matulungan sila sa kanilang pang-araw-araw ng buhay. Para po magkaroon ng balance. Kung mawawala ang kahirapan, lahat po ay mayayaman. Mas malaking gulo ang maranasan natin, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang bansa, maging sa buong mundo. Tandaan po ninyo, kung sino man ang nagsasabi na kaya ang kahirapan lutasin, ay tao po yan na nagyayabang lamang. Yan ay tao lamang na nagpapanggap. Sapagkat naniniwala po ako, malaking kasingalingan lamang yan kung magsasabi siya na kaya niya lutasin ang kahirapan. Tandaan po ninyo, kahit sinong politikero, kahit ano pa kanyang narating sa buhay, ang kahirapan po ay hindi niya kaya lutasin sapagkat Diyos lamang makakalutas sa kahirapan. Kahit po anong gawin natin na pagtulong-tulong, hindi po natin kaya ang kahirapan lutasin. Kahit anong programa ng gobyerno ang gawin, kahit anong proyekto, kahit ilang pondo ang gastusin, ang kahirapan po ay hindi po malutas. Ang dahilan kung bakit ang kahirapan sa Pilipinas ay palala ng palala o paluba ng paluba, sapagkat milyong-milyong tao na nakatira dito sa Pilipinas o milyong-milyong tao na nagtatrabaho sa Pilipinas ay pansariling interes lamang ang iniisip o pansariling pakinabang lamang ang iniisip. Isipin nyo, naririnig natin sa mga balita, napanood natin sa telebisyon, nababasa natin sa mga dyaryo, kapwa Pilipino naglulukuhan, kapwa mahihirap naglulukuhan. Kaya yan po ang dahilan kung bakit ang kahirapan sa Pilipinas ay palala ng palala o paluba ng paluba. Kaya wag po kayong magulat o magtaka kung bakit walang sino mang nakakalutas sa kahirapan sa Pilipinas. Yan po ang paliwanag ko sa inyo. Yan po ang dahilan kung bakit ang kahirapan sa Pilipinas hanggang ngayon ay hindi malutas-lutas. Salamat po sa inyong lahat, sa lahat po na inyong natutunan ngayong araw. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po.